Isang kasunduang nagkakahalaga ng milyon-milyon, kapalit ng kalayaan ng isang anak. Habang si Serena ay nakaluhod, nagpupunas ng sahig sa malamig na mansyon ng lalaking bumili sa kanya. Ang kanyang pamilya ay nagpapakasasa sa yamang galing sa kanyang dugo at luha. Binenta na kita, Serena. Wala ka ng silbi sa pamilyang ito kundi pambayad utang. Ang walang awang binitawang salita ng kanyang sariling ama. Ngunit isang hakbang mula sa dilim, ang kamay na dapat sanay sasakal sa kanya ay siya palang mag-aangat sa kanya mula sa burak. Handa na siyang talikuran ang bulag na utang na loob. Ngunit paano kung ang tanging magliligtas sa kanya ay ang mismong halimaw na nagkulong sa kanya sa hawlang ginto? Milyon-milyong piso ang halaga ng iyong buhay, Serena. Kaya huwag kang mag-inarte dahil ito lang ang paraan para hindi mabulok ang tatay mo sa kulungan. Isipin mo na lang, para ka lang nagbabayad ng utang sa lahat ng pagpapalaking ginawa namin sa iyo. Ang boses ni Marga, ang kanyang madrasta, ay matalas pa sa kutsilyong kasalukuyang hawak ni Serena. Sa loob ng maliit at mainit na kusina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hawak ni Serena ang isang lumang polo ni Tomas, ang kanyang ama. Maingat niya itong tinatahi. Sinusubukang ayusin ang punit sa balikat upang maging kagalang-galang ang ama sa kanyang mahalagang pagpupulong na pupuntahan. O iyon ang akala niya, nabitawan ni Serena ang karayom. Ang dulo nito ay bumaon sa kanyang hintuturo. Nag-iwan ng isang butil ng dugong kasing pula ng kanyang pagsisipayo, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa kabilang kwarto, kung saan ang kanyang ama at madrasta ay tila nagtatawaran para sa isang pirasong karne sa palengke. Sigurado ka ba, Tomas? 10 milyon ang ibabayad ni Cassian Russo para sa kasal na ito. Isang pirasong pirma lang ni Serena. Burado na ang lahat ng utang natin sa sugal at pati itong bahay ay mababawi natin. Ang boses ni Marga ay puno ng kasabikan, walang bahid ng hiya o pagmamalasakit sa anak na itatapon nila sa kuko ng isang estranghero. Hindi sumagot si Tomas ng mabilis. Narinig ni Serena ang pagbuga ng usok ng sigarilyo ng ama. Umasa siya kahit sa huling pagkakataon na sasabihin nito na hindi niya kayang ipagpalit ang sariling dugo at laman. Ngunit ang narinig niya ay ang paglagapak ng kamay sa mesa at ang malamig na tinig ni Tomas. Wala tayong ibang pagpipilian. Mas mabuti na ang maikasal siya sa isang bilyonaryo kaysa mabulok kaming lahat sa kalsada. Tutal, pinalaki ko siya ng maayos. Oras na para ako naman ang makinabang. Sa loob ng kusina, ang hangin ay naging kasing bigat ng bakal. Ang bawat hininga ni Serena ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang pulong tinatahi niya ay nalaglag sa maduming sahig. Ang kulay nitong kupas ay tila sumasalamin sa kanyang pagkatao sa mga matang iyon. Isang bagay na luma, walang halaga, at pwedeng itapon kapag may mas magandang kapalit. Nanginig ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang mapaupo sa malamig na semento. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Dahil ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa kayang ilabas ng pag-iyak. Ito ay isang uri ng pamanhid na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ang mga kamay na nagluto, naglaba at nag-alaga sa pamilyang ito sa loob ng maraming taon ay tila nawalan ng buhay. Ang kanyang paningin ay nakapako sa dugong dahan-dahang kumakalat sa kanyang daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat. Ganito lang ba ang halaga ng kanyang sakripisyo?
Ang lahat ba ng pagtitiis niya sa bulyaw ni Marga at sa kapabayaan ni Tomas ay mauuwi lamang sa isang transaksyon? Serena, halika rito sa sala. Huwag kang magkunwaring bingi sa kusina. Muling sigaw ni Marga na tila alam na nakikinig ang dalaga. Dahan-dahang tumayo si Serena. Inayos niya ang kanyang lumang duster. Hinaplos ang kanyang buhok na tuyo sa pagod. At huminga ng malalim. Ang bawat hakbang niya patungo sa sala ay tila hakbang patungo sa sarili niyang bitayan. Pagbukas ng pinto, hindi lamang ang kanyang ama at si Marga ang bumungad sa kanya. Isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng kanilang munting sala. Tila isang madilim na anino na nagdala ng taglamig sa gitna ng tag-init. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana na kasing itim ng kanyang mga mata. Si Cassian Russo. Ang lalaking ang pangalan ay bulong ng takot sa mundo ng negosyo. Lumingon si Tomas sa kanya. Hindi makatingin ng diretso. Serena, anak. Ito si Sir Cassian. Siya ang tutulong sa atin. Pinag-usapan na namin ang lahat. Mag-iimpake ka na ng gamit mo. Sasama ka sa kanya ngayon din. Walang lambing sa boses ng kanyang ama. Tanging pagmamadali na tila ba isang mabigat na bagahe ang inaalis sa kanyang balikat. Lumapit si Cassian kay Serena. Ang bawat yabag ng sapatos nito sa kanilang sahig na kahoy ay tila kulog na nagbababadya ng bagyo. Tumigil ang lalaki sa harap niya. Napakabango nito. Amoy mamahaling pabango at kapangyarihan. Isang amoy na hindi nababagay sa amoy ng ulam at pawis sa loob ng bahay na iyon. Hinawakan ni Cassian ang baba ni Serena. Pilit na inangat ang kanyang mukha. Ang lamig ng mga daliri nito ay tila yelo na dumampi sa kanyang balat. Tiningnan siya ni Cassian mula ulo hanggang paa, isang mapanghusgang tingin na tila tinitignan kung sulit ba ang 10 milyong pisong ibinayad nito. So, ito ang kabayaran sa lahat ng ninakaw ng tatay mo. Ang malamig na tinig ni Cassian ay tila isang latay sa pagkatao ni Serena. Masyadong manipis, masyadong mahina, ngunit sapat na para masimulan ang paghihiganti ko. Namilog ang mga mata ni Serena. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, na tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Lumingon siya kay Tomas, humihingi ng tulong, ngunit ang kanyang ama ay abala na sa pagbibilang ng mga bundle ng pera na inilapag ng assistant ni Cassian sa mesa. Ni hindi siya tinapunan ng tingin. Diyan ka na, Serena. Magpakabait ka sa bago mong amo. Sabi ni Marga habang hinahaplos ang mga perang papel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Isang matinding pait ang lumitaw sa labi ni Serena. Ang pag-ibig ba ay sadyang may timbang sa timbangan ng pera? O sadyang ang isang anak ay anino lamang na pwedeng itapon kapag sumikat na ang araw ng kasakiman? Hinawakan ni Cassian ang kanyang braso. Hindi madiin ngunit sapat na para iparamdam ang kanyang autoridad. Huwag kang lilingon, Serena Hayes. Mula sa sandaling ito, hindi ka na anak ng taong iyan. Pag-aari na kita. At sisiguraduhin kong bawat sentimo na ibinayad ko ay mababawi ko sa pamamagitan ng iyong mga luha. Kinaladkad siya ni Cassian palabas ng bahay. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanilang lumang tahanan ay tila isang pinal na hatol. Sa loob ng itim na sasakyan, habang pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng bahay kung saan siya lumaki, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Isang tanong na walang sagot, kundi
ang katahimikan ng gabi. Sino ang mas halimaw? Ang lalaking bumili sa kanya para saktan siya o ang amang nagbenta sa kanya para sa sariling ginhawa? Huwag mong isipin na ang pagtira mo sa mansyong ito ay ginagawa kang reyna. Dito, ikaw ay isang anino lamang. Isang bayad utang na walang karapatang magsalita, magtanong o kahit ang dumaing. Ang mga salitang iyon ni Cassian Russo ay tila mga huling pako na ibinaon sa kabaong ng kalayaan ni Serena habang nakatayo sila sa gitna ng malawak at malamig na pasilyo ng mansyon. Ang bawat sulok ng bahay ay kumikinang sa karangyaan. Mula sa mga chandelier na tila mga bituin hanggang sa mga sahig na marmol na kasing linaw ng salamin. Ngunit para kay Serena, ito ay isang gintong kulungan na walang init ng pagmamahal. Tumalikod si Cassian at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kadiliman ng gabi. Walang katulong na sumalubong sa kanya. Walang magiliw na bati. Tanging ang tunog lamang ng kanyang sariling paghinga ang naririnig niya sa loob ng napakalaking espasyo. Dahan-dahang naglakad si Serena patungo sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo na itinuro sa kanya. Isang kwartong malayo sa karangyaan ng master bedroom. Tuyo at halos walang laman, kundi isang kama at isang maliit na cabinet. Sa halip na humagulhol, dahan-dahang binuksan ni Serena ang kanyang maliit na bag. Inilabas niya ang kanyang mga lumang damit at maayos na itinuplad ang mga ito sa loob ng cabinet. Ang bawat haplos niya sa tela ay tila isang paraan ng pagpapakalma sa kanyang sarili. Sa gitna ng kawalan, ang tanging alam niyang gawin ay ang mag-ayos, ang maglinis, at ang maging kapaki-pakinabang. Ang mga bagay na itinuro sa kanya ng kahirapan. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang bawat estrangherong tunog ng malaking bahay ay tila isang banta sa kanyang pandinig. Sa pagputok ng liwanag, bago pa man magising ang mga ibon, bumangon na si Serena. Sanay ang kanyang katawan sa maagang paggawa. Nagtungo siya sa malawak na kusina at sa kabila ng pagiging estranghero sa mga modernong kagamitan, sinimulan niyang maghanap ng mga sangkap. Nagluto siya ng mainit na arroz caldo. Isang pagkaing madalas niyang ihanda noon kapag may sakit ang kanyang ama. Puno ng luya at pagmamahal. Inisip niya na marahil sa pamamagitan ng isang mainit na almusal ay mababawasan ang lamig ng pakikitungo sa kanya ni Cassian. Eksaktong 7:00 nang bumaba si Cassian. Nakasuot na ito ng kanyang pang-opisina, malinis at kagalang-galang. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng bato. Maingat na inihain ni Serena ang mangkok ng mainit na lugaw sa harap nito. Naghanda po ako ng almusal, Sir Cassian. Mainit pa po iyan. Mahinang sabi ni Serena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asang matanggap ang kanyang munting alay. Tinitigan ni Cassian ang mangkok. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Serena. Walang pasasalamat. Walang emosyon. Gamit ang isang mabilis at marahas na kumpas ng kamay, tinabig ni Cassian ang mangkok. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Kumalat ang mainit na lugaw sa puting marmol. Ang usok nito ay tila isang paalala ng nasayang na pagsisikap. Hindi ko kailangan ng pabidang asawa, Serena. At lalong hindi ko kailangan ng basurang pagkain na ito. Ang buraot na tinig ni Cassian ay umalingaw-ngaw. Huwag mong akalain na sa pamamagitan ng pagluluto ay malilimutan ko kung kaninong dugo ang nananalatay sa mga ugat mo. Linisin mo yan. Ngayon din, nanigas si Serena. Ang hapdi ng mainit na sabaw na tumalsik sa kanyang paa ay hindi mapapantayan
ng hapdi sa kanyang puso. Ngunit sa halip na sumagot o lumaban, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa mainit na lugaw. Sinimulan niyang pulutin ang mga basag na piraso ng porselana gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Naalala niya ang mga panahong bata pa siya, kung paano sila nagtitiyaga sa mumu ng tinapay kapag talo sa sugal ang kanyang ama. Ang pagpulot ng mga basag na piraso ay tila naging metapora ng kanyang buong buhay. Palaging nag-ayos ng mga bagay na sinira ng iba. Habang naglilinis, napansin ni Serena ang isang piraso ng papel sa ilalim ng hapagkainan. Malapit sa basurahan ng aklatan ni Cassian na katabi lang ng dining area. Isa itong punit na litrato. Dahan-dahan niya itong binuklat. Isang lalaking may mabait na mukha ang nakangiti sa litrato. Ngunit may malaking X na itim na iginuhit sa mukha nito. May pagkakahawig ang lalaki kay Cassian. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Sino ang lalaking ito at bakit tila punong-puno ng poot ang paraan ng pagtatapon sa kanyang alaala? Hindi pa natatapos ang kanyang paglilinis nang biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono sa bulsa ng kanyang duster. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba nang makita ang pangalan sa screen. Si Marga. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ang tawag. Hello, Serena. Ano, namimili ka na ba ng mga mamahaling alahas dyan sa mansyon? Ang boses ni Marga ay puno ng nakakarinding tuwa. Makinig ka, kailangan ko ng 50,000 ngayon din. May nakita akong designer bag na sale at kailangan ko ring pambayad sa salon. Bilisan mo, hingan mo na iyang asawa mong bilyonaryo. Utang na loob mo sa amin ang posisyon mo ngayon, kaya huwag kang maging madamot. Napatingin si Serena kay Cassian na nakatayo pa rin sa kanyang harapan, nanonood at nakikinig. Ang malamig na titig ng lalaki ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Habang sa kabilang linya ay naririnig niya ang sakim na tawa ng kanyang madrasta. Wala po akong pera, Nay Marga. Wala po akong hawak na kahit ano. Bulong ni Serena. Ang kanyang boses ay halos pumanaw na sa tindi ng hiya at takot. Anong wala? Gamitin mo ang ganda mo. Akala ko ba matalino ka? Kung hindi ka magpapadala ng pera sa loob ng 2 oras, pupunta ako dyan at ipapahiya kita sa lahat ng katulong nyo. Huwag mong susubukan ang pasensya ko, Serena. Naputol ang tawag. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Cassian ay naging kasing pait ng lason. Isang mahabang buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Serena habang nakatitig sa mga basag na porselana sa kanyang palad. Para kang isang linta na pilit kumakapit sa batong hindi naman sa iyo. Ngayong nakuha mo na ang apelido ko, akala mo ba ay madadaluyan na rin ng pera ang tuyot mong pamilya? Ang boses ni Cassian ay kasing talas ng labaha habang nakatitig siya sa nanginginig na mga kamay ni Serena na hawak pa rin ang cellphone. Alam ni Cassian ang bawat salitang binitiwan ni Marga sa kabilang linya. Para sa kanya, ang katahimikan ni Serena ay hindi tanda ng pagkabigla, kundi tanda ng sabuatan. Inakala niya na ang luhang nananatili sa mga mata ng dalaga ay bahagi lamang ng isang maayos na pag-arte upang makuha ang kanyang tiwala at ang kanyang pitaka. Hindi nakasagot si Serena. Ang bawat salita ni Cassian ay tila tumutusok sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa banta ng kanyang madrasta. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng lakas. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko at ituloy ang pagpulot sa mga basag na porselana sa sahig. Hinahayaan ang kanyang buhok na tumakip sa kanyang mukhang punong-puno ng kahihiyan. Mag-ayos ka, utos ni Cassian. Ang boses ay walang bahid ng awa.
May dadaluhan tayong pagtitipon mamayang gabi. Isusuot mo ang pinakamahal na damit na ipapadala ko rito. Gusto kong makita ng lahat, lalo na ng tatay mo, kung gaano kaganda ang binili kong laruan. Gusto kong makita nila kung paano ka magmakaawa sa harap ng maraming tao habang suot mo ang mga alahas na hindi mo kailanman kayang pagtrabahuhan. Sa buong hapon, tila isang robot si Serena. Isinuot niya ang kulay dugong gown na ipinadala ni Cassian. Ang tela nito ay kasing lambot ng ulap. Ngunit para kay Serena, ito ay kasing bigat ng kadena. Ang mga mamahaling hiyas na inilagay sa kanyang leeg ay tila mga malamig na kamay na sumasakal sa kanya. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mga mata ay wala ng kislap. Tanging isang malalim na balon ng lungkot. Pagdating sa party, ang liwanag ng mga kristal na ilaw ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Hawak ni Cassian ang kanyang braso ng mahigpit, hindi bilang proteksyon, kundi upang iparamdam na siya ay pag-aari nito. Sa gitna ng tawanan at tunog ng mga basong nagtatama, narinig ni Serena ang mga bulungan ng mga bisita. Iyan ba ang anak ni Tomas Hayes? Ang balita ko ay ibinenta siya para pambayad ng utang. Sayang ang ganda. Naging trophy wife lang ng isang halimaw. Ang mga salitang iyon ay tila mga palasong tumatama sa kanyang balat. Ngunit nanatiling tuwid ang tayo ni Serena. Sa gitna ng lahat ng panlalait, nakakita siya ng isang maliit na gusot sa tablecloth ng isa sa mga mesa ng pagkain. Sa kabila ng kanyang sariling gulo, dahan-dahan niyang inayos ang tela gamit ang kanyang mga daliri. Isang simpleng kilos upang ibalik ang kaayusan sa isang mundong punong-puno ng kaplastikan. Ito ang kanyang tanging paraan upang maramdamang tao pa rin siya, na may kakayahan pa rin siyang mag-ayos ng mga bagay. Kahit ang sarili niyang buhay ay wasak na, maya-maya pa sa gitna ng karamihan, namataan niya ang kanyang ama. Si Tomas ay nakasuot ng isang mamahaling suit na halatang galing sa perang nakuha kay Cassian. Nakikipagtawanan ito sa mga negosyante. Tila walang iniwang anak sa kamay ng isang kaaway. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, lumapit si Tomas sa kanya. Hindi upang itanong kung maayos lang siya, kundi upang dalhin ang panibagong panganib. Hinila ni Tomas si Serena sa isang madilim na sulok ng balkonahe. Ang amoy ng alak sa hininga ng ama ay nagpabalik sa mga gabing puno ng takot sa kanilang lumang bahay. Serena, makinig ka. Pabulong na sabi ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid. Kailangan mong makuha ang itim na folder sa opisina ni Cassian sa mansyon. Nandoon ang mga dokumentong magpapatunay na dinaya niya ang transaksyon sa kumpanya natin noon. Kapag nakuha mo iyon, mababaliktad natin ang sitwasyon. Magiging malaya ka na at babalik sa atin ang lahat ng nawala. Pa, itigil niyo na ito. Hikbi ni Serena, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Ayoko nang magnakaw. Ayoko nang maging bahagi ng mga kasinungalingan niyo. Hayaan niyo na akong magdusa rito. Huwag niyo lang akong gamitin sa ganitong paraan. Hinawakan ni Tomas ang braso ni Serena ng napakahigpit, sapat na upang mag-iwan ng bakas sa kanyang maputing balat. Huwag kang maging tanga, Serena. Para sa atin ito. Kung hindi mo gagawin iyon, babawiin ni Cassian ang lahat at itatapon kita sa kalsada na parang basura. Gawin mo ang iniuutos ko kung ayaw mong makitang mamatay ang ama mo sa harap mo. Binitawan ni Tomas si Serena at mabilis na nawala sa karamihan. Naiwan si Serena na nanginginig. Ang malamig na hangin ng gabi
ay tila bumabalot sa kanyang basang mga pisngi. Lumingon siya at nakita si Cassian sa malayo. Nakatitig sa kanya habang humahawak ng baso ng wine. Ang mga mata ni Cassian ay puno ng pagduda. Tila alam nito ang bawat lason na ibinulong ng kanyang ama. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang gintong kwintas ni Serena ay kumikinang. Ngunit sa kanyang pakiramdam, ito ay isang mahigpit na bitay na unti-unting kumukuha ng kanyang huling hininga. Huli na ang lahat, Serena. Akala ko ba ay iba ka sa kanila? Akala ko ba ay ikaw ang martir na anak na nag-akay sa buong pamilya sa kabila ng kanilang kasakiman? Ngunit tingnan mo ang sarili mo ngayon, nakatayo sa gitna ng aking opisina sa madaling araw, naghahanap ng pagnanakawan. Ang liwanag mula sa lamp ng lamesa ni Cassian ay nagbigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha habang nakatayo siya sa pintuan ng aklatan. Ang malamig na amoy ng ulan na dala ni Serena mula sa labas ay humalo sa amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy sa loob ng silid. Nanginginig ang buong katawan ni Dalaga, hindi lamang dahil sa basang damit na nakadikit sa kanyang balat, kundi dahil sa matinding takot na sumakop sa kanyang puso. Hawak pa rin ni Serena ang kanyang cellphone na nakabukas sa mensahe ng kanyang ama. Kunin mo na ang folder, ngayon din kung ayaw mong makita ang bangkay ko bukas. Napaluhod si Serena sa malamig na sahig na marmol. Ibinuka niya ang kanyang mga palad sa harap ni Cassian upang ipakita na wala siyang hawak na kahit isang pirasong papel. Ang kanyang luha ay humalo sa patak ng ulan mula sa kanyang buhok, pumapatak sa sahig ng walang tunog. Wala po akong kinuha, Sir Cassian. Sumumpa man ako sa harap ng Diyos. Ang kanyang boses ay paos at basag. Tila isang panalangin walang nakikinig. Pumasok ako rito dahil sa takot ko sa tatay ko, pero nang makita ko ang mga gamit niyo, hindi ko kaya. Ayokong maging magnanakaw. Ayokong maging katulad nila. Handa po akong mag-alipin sa inyo buong buhay ko. Huwag niyo lang po akong tratuhin na parang kriminal. Tinitigan siya ni Cassian mula sa kinatatayuan nito. Habang tinitingnan niya ang babaeng nakaluhod, nahanap ng kanyang paningin ang ibaba ng gown ni Serena. Ang laylayan ng kulay dugong tela ay may bahid ng totoong dugo. Dahan-dahang lumapit si Cassian at lumuhod sa tapat ng Dalaga. Hawiin ang basang laylayan ng gown. Bumungad kay Cassian ang sugatang sakong ni Serena. Ang masikip na sapatos na ipinasuot niya rito para sa party ay nag-iwan ng malalim na sugat at paltos na pumutok. Ngunit hindi man lang dumaing si Serena buong gabi habang hila-hila niya ito sa harap ng maraming tao. Isang kakaibang kurot ang naramdaman ni Cassian sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang ibinaon kasama ng libingan ng kanyang ama. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Kung si Serena ay tunay na sakim at galing sa pamilya ng mga manlilinlang, bakit hindi ito humingi ng gamot? Bakit hinayaan nitong masaktan ang sarili sa halip na magreklamo? Bakit hindi ka nagsalita na nasasaktan ka na sa sapatos mo? Tanong ni Cassian. Ang kanyang boses ay mas mahinahon kaysa kanina. Ngunit may halong inis sa sarili. Sanay na po akong masaktan nang hindi nagsasalita. Simpleng sagot ni Serena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Noong bata po ako, kapag nagrereklamo ako, nagutom ako, o nasusugatan ako sa pagtatrabaho sa bahay, sinasabi ni Nay Marga na wala akong karapatang magreklamo dahil palamunin lang ako. Kaya natuto po akong tiisin ang lahat. Dahil iyon lang ang paraan para matanggap ako ng pamilya ko.
Ang salitang pamilya mula sa labi ni Serena ay tila isang sumpa sa pandinig ni Cassian. Tumayo siya, iniwan si nakaluhod sa sahig at lumabas ng silid ng walang salita. Makalipas ang ilang minuto, sa loob ng maliit na silid ni Serena, nakatayo siya sa tabi ng lababo. Sa halip na gumamit ng mga mamahaling gamot na nasa first aid kit ng mansyon na baka ipagbawal sa kanya, inilabas niya ang mga pinatuyong dahon ng bayabas na itinago niya sa kanyang bag noong umalis siya sa kanilang lumang bahay. Pinakuluan niya ito sa kaunting tubig at dahan-dahang ipinahid sa kanyang sugat gamit ang isang malinis na basahan. Ang hapdi ng tradisyonal na gamot ay naging kaibigan niya sa kalungkutan. Mula sa puwang ng pinto, tahimik na pinagmamasdan ni Cassian ang ginagawa ng dalaga. Nakita niya ang simpleng pamumuhay nito sa gitna ng kanyang karangyaan. Nakita niya na sa kabila ng pagkakaroon ng bilyonaryong asawa, si Serena ay nanatiling isang probinsyana na ginagamit ang mga simpleng bagay upang pagalingin ang sariling sugat. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumuho ang paniniwala ni Cassian na si Serena ang kaaway. Ngunit ang munting kapayapaang iyon ay mabilis na naputol pagsapit ng umaga. Ang sikat ng araw ay hindi pa ganap na lumalaganap ng umaling-ungaw ang matinis at galit na boses sa ibaba ng mansyon. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang asawa ng bilyonaryo? Ang boses ni Marga ay tila isang bagyo na pumasok sa tahimik na tahanan ni Cassian. Itinutulak nito ang mga katulong na nagtatangkang pumigil sa kanya. Ang mga mata ay naglalagablab sa kasakiman habang hinahanap ang silid ni Serena upang maniningil ng mamahaling alahas. Ibigay mo sa akin ang kwintas na iyan, Serena. Huwag kang magmaramot dahil alam kong galing iyan sa asawa mong bilyonaryo. Isang pirasong alahas lang ito, hindi mo ikakamamatay kung ibibigay mo sa pamilyang nagpakain sa iyo noong wala kang makain. Ang matinis na boses ni Marga ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng mansyon. Habang nakatayo sa gitna ng sala, pilit na hinahablot ni Marga ang gintong kwintas sa leeg ni Serena. Ang tanging alaala na naiwan ng kanyang tunay na ina bago ito pumanaw. Para kay Serena, ang kwintas na iyon ay hindi lamang ginto. Ito ang kanyang huling ugnayan sa isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit, ang huling piraso ng kanyang pagkatao na hindi pa nababahiran ng dumi ng mundong kinagisnan niya. Nakaluhod si Serena sa harap ng kanyang madrasta, mahigpit na nakahawak sa maliit na pendant ng kwintas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, habang ang mga katulong ng mansyon ay nakatayo sa malayo. Natatakot manghimasok sa gulo ng pamilya. Nay Marga, parang awa niyo na po. Huwag po ito. Hikbi ni Serena, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagod. Lahat po ng damit na ibinigay ni Sir Cassian, lahat po ng gamit ko, kunin niyo na po. Pero huwag po itong kwintas ni nanay. Ito na lang po ang natitira sa akin. Wala akong pakialam sa nanay mong patay na. Ang kailangan ko ay pera. Ang tatay mo ay hinahabol ng mga pinagkakautangan niya at ikaw ay nagpapakasasa rito sa karangyaan. Sa gitna ng galit, binuhat ni Marga ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Serena. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, kasing sakit ng isang latay na tumagos hanggang sa kaluluwa ng dalaga. Napasubsob si Serena sa marmol na sahig. Ang kanyang pisngi ay mabilis na namula at uminit. Ang hapdi ay hindi lamang sa kanyang mukha, kundi sa katotohanang kahit kailan ay hindi siya itinuring na tao ng mga taong tinatawag niyang pamilya. Ngunit bago pa man muling maitaas ni Marga ang kanyang kamay, isang malamig at mabigat na boses
ang pumigil sa oras. Sa tingin ko ay nakakalimutan mong nasa loob ka ng pamamahay ko, Ginang. At sa bahay na ito, walang sino man ang may karapatang magtaas ng kamay sa asawa ko. Kahit ikaw na nagluwal sa kanya sa mundong ito, o lalo na ikaw na isang madrasta lamang. Nakatayo si Cassian sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Ngunit ang kanyang aura ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng yelo. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay nagbibigay ng babala sa sinumang mga has na sumuway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Marga. Puno ng puot at pagkadiri, lumapit si Cassian kay Serena na kasalukuyan pa ring nakaluhod at umiiyak. Sa unang pagkakataon, hindi seryoso o mapang-asar ang hawak niya sa dalaga. Marahan niyang hinawakan ang balikat ni Serena at pilit itong pinatayo. Lumingon si Cassian kay Marga. Ang kanyang tinig ay naging kasing talas ng espada. Umalis ka na bago ko patawagan ang mga pulis para kaladkarin ka palabas. Ang utang ni Tomas ay bayad na. Wala na kayong karapatang humingi ng kahit isang sentimo. Lalo na ang saktan ang babaeng pag-aari ko na ngayon. Kung gusto mong magkapera, magtrabaho ka. Huwag kang umasa sa dugo at pawis ng anak na itinapon nyo. Namilog ang mga mata ni Marga sa takot nang makita ang dilim sa mukha ni Cassian. Mabilis siyang tumalikod at patakbong lumabas ng mansyon. Bitbit ang kanyang kahihiyan, ngunit walang bitbit na alahas. Nang muling bumalik ang katahimikan sa sala, tila nawalan ng lakas si Serena. Akala niya ay susumbatan siya ni Cassian dahil sa gulong dala ng kanyang pamilya. Inasahan niya ang panunukso, ang pagtawa sa kanyang kahinaan. Ngunit nanatiling tahimik si Cassian. Nagulat si Serena nang maramdaman ang isang malamig na bagay sa kanyang namamagang pisngi. Si Cassian ay nakatayo sa kanyang harap. May hawak na bimpo na may lamang yelo. Maingat nitong idinidikit ang yelo sa kanyang sugat. Ang kanyang mga galaw ay puno ng hindi maipaliwanag na pag-iingat. Huwag kang malingat, Serena. Bulong ni Cassian. Hindi nakatingin sa kanyang mga mata. Ginagawa ko lang ito dahil ayokong makakita ng may batik na mukha sa harap ng hapagkainan ko. Hindi dahil pinatawad na kita, ngunit sa kabila ng kanyang matitigas na salita, naramdaman ni Serena ang panginginig ng mga kamay ni Cassian. Ang lamig ng yelo ay unti-unting nagpababa sa lagnat ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Cassian sa pagitan nila ay tila nagkaroon ng maliit na bitak. Pagbalik ni Serena sa kanyang kwarto upang magpahinga, ang kanyang cellphone ay muling umilaw sa dilim. Isang text message mula sa kanyang amang si Tomas. Hindi nakuha ni Marga ang kwintas. Huwag kang magpakasiguro, Serena. Kung hindi mo ibibigay ang kailangan ko, gagawin ko ang plan B. Siguradong hinding-hindi ka na matitignan ni Cassian sa oras na malaman niya ang itinatago nating lihim tungkol sa pagkamatay ng ama niya. Ang papel na hawak ni Serena ay nalaglag sa sahig. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Anong lihim ang tinutukoy ng kanyang ama? At hanggang saan ang kayang gawin ni Tomas para lamang makuha ang gusto nito? Hindi kailanman naging sapat ang yaman para itago ang sugat ng isang taong nag-iisa. Sa likod ng matitigas na salita at mga mamahaling Amerikana, may isang batang lalaking naiiwan pa rin sa dilim. Humihingi ng tulong na hindi marinig ng mundo. Ang mansyon ni Cassian ay tila naging isang malawak na sementeryo ng katahimikan ng gabing iyon. Ngunit sa loob ng master bedroom, ang katahimikan ay binasag ng mabigat at hirap na paghinga.
Si Cassian, ang haring laging nakatindig ng matuwid, ay kasalukuyang nakahiga. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng baga at ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis. Ang matinding pagtatrabaho at ang bigat ng puot na dinadala niya sa kanyang dibdib ay tuluyan ng sumingil sa kanyang katawan. Sa kabila ng mga utos ni Cassian na huwag siyang lalapitan, hindi natiis ni Serena ang makitang nagdurusa ang lalaki. Pumasok siya sa silid, bitbit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga bulong sa sahig. Sir Cassian, kailangan niyo po itong inumin. Mahinang sabi ni Serena habang inaalalayan ang ulo ng lalaki upang uminom ng tubig. Ngunit sa gitna ng kanyang lagnat, pilit pa ring nanlaban si Cassian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatabig ang baso. Lumayo ka. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Bulong ni Cassian. Ang boses ay paos at halos hindi marinig. Ngunit sa halip na sumunod, nanatili si Serena. Hindi siya natakot sa galit nito dahil nakikita niya ang isang bagay na mas malalim pa sa puot. Ang takot. Buong magdamag na nagpuyat si Serena. Paulit-ulit niyang pinunasan ang noo, leeg at mga bisig ni Cassian upang pababain ang lagnat nito. Nagluto rin siya ng mainit na sopas. Ang bango ng manok at luya ay dahan-dahang humalo sa malamig na aircon ng kwarto. Sa bawat pagdampi ng bimpo ni Serena sa balat ni Cassian, tila ba may bahagi ng galit ng lalaki ang unti-unting natutunaw. Ngunit nang sumapit ang madaling araw, ang mahimbing na tulog ni Cassian ay naging isang bangungot. Nagsimula siyang gumalaw ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay humahawak sa hangin na tila may pilit na inaabot. Papa, huwag kang tatalon. Papa. Ang sigaw ni Cassian ay puno ng desperasyon at sakit. Ang kanyang mukha ay namilipit sa dusa habang muling binabalikan ng kanyang gunita ang gabing nawala ang kanyang ama. Don Tomas, hayop ka. Ibalik mo ang papa ko. Dali-daling hinawakan ni Serena ang nanginginig na mga kamay ni Cassian. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito. Pilit na ibinabalik ang lalaki mula sa dilim ng nakaraan patungo sa liwanag ng kasalukuyan. Nandito lang ako, Cassian. Ligtas ka na. Wala nang mananakit sa iyo. Bulong ni Serena. Ang kanyang boses ay tila isang oyayi na nagpatahimik sa bagyo sa loob ng puso ng lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinigpitan din ni Cassian ang hawak sa kamay ni Serena. Hindi niya ito binitawan. Tila ba ito ang tanging salbabida na magliligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Dahil sa pagod, hindi na malayan ni Serena na nakatulog na siya sa gilid ng kama. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa malambot na kutsyon, habang ang kanyang kamay ay nananatiling nakakulong sa palad ni Cassian. Nagising ang mundo sa pagpasok ng sikat ng araw sa bintana. Dahan-dahang imulat ni Cassian ang kanyang mga mata. Ang bigat ng kanyang ulo ay gumaan na. Ang unang bagay na naramdaman niya ay ang init ng isang kamay. Tiningnan niya si Serena na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang mukha ng dalaga ay napakapayapa, malayo sa takot na madalas niyang makita rito. Sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Cassian ang isang bagay na akala niya ay patay na sa kanyang puso. Ang kalinga. Isang kalinga na hindi nabibili ng pera. Isang pag-aalaga na galing sa taong dapat sana ay kaaway niya. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niya ang sarili na damhin ang pintig ng puso ni Serena sa kanyang mga daliri. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan
ay tila isang bula na mabilis na naglaho. Nang dahan-dahang tumayo si Serena upang kumuha ng bagong tubig, may napansin siyang isang puting sobre na isiniksik sa ilalim ng pinto ng kwarto. Nanginginig ang mga daliri ni Serena habang binubuksan ang sulat. Wala itong pangalan, ngunit kilala niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Alam ko ang password ng vault ni Cassian, Serena. Pero kailangan ko ang kumpirmasyon mo kung nasan ang susi ng secret compartment. Ibigay mo sa akin ang impormasyon mamayang gabi sa likod ng hardin. Kung hindi mo gagawin, huwag kang magtataka kung bukas na bukas din ay may mga pulis na dadating sa mansyon para arestuhin ka sa salang pagnanakaw na ako mismo ang magpapatunay. Huwag mong subukan ang pasensya ng ama mo. Nalaglag ang papel mula sa kamay ni Serena. Ang kanyang puso ay tila isang basong nahulog sa semento. Lumingon siya kay Cassian na kasalukuyang nakatitig sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pagtataka. Sa gitna ng kanyang pasasalamat, sa paggaling nito, muling nagbalik ang anino ng katotohanan na siya ay nananatiling isang bilanggo ng kanyang sariling dugo. Walang sinuman ang lumalabas na malinis sa isang digmaang nagsimula sa isang malaking kasinungalingan. Minsan, ang katotohanan ay hindi parang gamot na nagpapagaling, kundi parang lason na unti-unting pumapatay sa huling hibla ng iyong pag-asa. Ang mga salitang ito ay tila umuukit sa isipan ni Serena habang nakatayo siya sa loob ng malawak na aklatan. Pinagmamasdan ang muling pag-aayos ni Nana Rosa sa mga gamit ni Cassian. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila naglalantad sa bawat butil ng alikabok. Kasing linaw ng mga tanong na naglalaro sa kanyang puso. Nana Rosa, maari ko po bang itanong kung sino ang lalaki sa litratong ito? Mahinang tanong ni Serena habang ipinapakita ang punit na larawang nahanap niya noon sa ilalim ng mesa. Huminto si Nana Rosa sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lungkot at takot bago muling bumalik sa kanyang trabaho. Huminga siya ng malalim. Ang tunog ng kanyang paghinga ay puno ng bigat ng nakaraan. Iyan ang ama ni Sir Cassian, si Don Roberto. Simula ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang dambuhalang bumubukas pagkalipas ng maraming taon. Isang mabuting tao si Rina, ngunit nagtiwala siya sa maling tao. Ang matalik niyang kaibigan na itinuring niyang kapatid ay ninakawan siya ng kumpanya, ng dangal at ng lahat ng pinaghirapan niya. Dahil sa tindi ng hiya at kawalan ng pag-asa, mas pinili ni Don Roberto na wakasan ang kanyang buhay sa harap mismo ng gusaling itinayo niya. At ang kaibigang iyon, siya ang iyong ama, si Thomas Hayes. Para kay Serena, ang bawat salita ni Nana Rosa ay tila isang malakas na hampas sa kanyang mukha. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Tila nawawalan ng kakayahang pasanin ang bigat ng kanyang sariling pangalan. Ang pamilyang pilit niyang isinasalba. Ang amang pilit niyang iniintindi ay siya palang dahilan kung bakit naging halimaw si Cassian. Paano niya na nagawang humingi ng awa kay Cassian? Paano niya nakuha ang lakas ng loob na alagaan ito, gayong ang kanyang sariling dugo ang pumatay sa kaligayahan ng lalaki? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat, isang paalala na siya ay bunga ng isang pagtatraidor. Dahil sa tindi ng konsensya, sinimulan ni Serena ang pag-iwas kay Cassian. Sa bawat pagkakataon na magtatagpo ang kanilang mga mata sa hapagkainan, agad siyang yumuyuko. Kapag naririnig niya ang mga yabag ni Cassian
sa pasilyo, mabilis siyang nagtatago sa kusina o sa hardin. Ang init ng kalinga na naramdaman niya noong gabing may sakit si Cassian ay napalitan ng isang napakalamig na pader ng kahihiyan. Napansin ni Cassian ang pagbabago ni Serena. Ang lalaking akala niya ay masaya na sa kanyang paggaling ay tila naging isang mailap na usa na laging naghahanap ng mapagtataguan. Isang gabi, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin si Serena, sa ilalim ng madilim na langit, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Ang amoy ng pamilyar na pabango ay humalo sa amoy ng basang lupa. "Bakit mo ako iniiwasan, Serena?" Ang boses ni Cassian ay mababa ngunit puno ng awtoridad. "Pagkatapos mong magpuyat para alagaan ako, bigla kang magiging parang multo sa loob ng sarili mong bahay. Ano ang itinatago mo?" Hindi humarap si Serena. Ang tubig mula sa hose ay patuloy na dumadaloy sa mga ugat ng halaman. Tila mga luhang hindi niya mapatigil. "Wala po, Sir Cassian. Marami lang po akong ginagawa sa loob." Hinawakan ni Cassian ang braso ni Serena at pilit itong pinalarap sa kanya. "Huwag kang magsinungaling sa akin. Nakikita ko sa mga mata mo ang takot at ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit ka umiiyak?" "Dahil nahihiya po ako." Sigaw ni Serena, ang kanyang boses ay tuluyan ng bumasag sa katahimikan ng gabi. "Nalaman ko na po ang lahat. Nalaman ko na kung bakit niyo kami kinamumuhian. Kung alam ko lang po na ganoon ang ginawa ni Papa sa pamilya niyo, hinding-hindi ko na po kayo tinignan sa mata. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ang pamilya ko, kahit alam kong hindi namin ito deserve." Nanigas si Cassian. Ang galit na dapat sana ay sumabog, ay tila napalitan ng isang kakaibang kirot nang makita niya ang labis na pagpapakumbaba ni Serena. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang Tomas na nagnakaw sa kanya. Siya ay isang biktima rin ng sarili niyang kadugo. Bago pa man makasagot si Cassian, ang katahimikan ay binasag ng malakas na tunog ng pagring ng cellphone ni Serena. Ang bawat vibrate ng telepono sa kanyang bulsa ay tila isang pintig ng paparating na panganib. "Sagutin mo." Utos ni Cassian. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagduda. Nanginginig ang mga kamay ni Serena nang makita ang pangalan ng kanyang ama. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa loudspeaker dahil sa takot sa titig ni Cassian. "Serena, nasaan na ang impormasyon?" Ang boses ni Tomas ay tila isang demonyong bumubulong mula sa kabilang linya. "Hating gabi na. Kung hindi mo ibibigay ang kailangan ko, bago tumunog ang orasan ng 12:00, asahan mo na ang mga pulis sa pintuan niyo. Isusumbong kita na ikaw ang nagnakaw ng mga alahas na nawawala sa mansyon, na ako mismo ang nagtago sa kwarto mo. Gawin mo ang dapat mong gawin kung ayaw mong mabulok sa kulungan." Naputol ang tawag. Ang tunog ng umiiyak na orasan mula sa loob ng mansyon ay tila isang mabilis na bilang ng kanyang huling sandali. Lumingon si Serena kay Cassian. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang mahulog mula sa langit ay tila mga saksi sa kanyang pagkaipit sa pagitan ng pag-ibig at ng kanyang malupit na tadhana. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang mabigat na palu sa aking dibdib. Paalala na ang oras ay hindi na aking kaibigan. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging marinig ko ay ang sarili kong kaba, isang tunog na kasing lakas ng paparating na hatol. Ang mga salitang ito ay tila bulong sa isipan ni Serena habang nakatayo siya sa loob ng madilim na aklatan ni Cassian. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na sinag ng buwan
na tumatagos sa malalaking bintana. 11:00 na ng gabi, 1 oras na lamang bago matapos ang ultimatum ng kanyang ama. Nakatitig si Serena sa vault na nakatago sa likod ng isang painting. Alam niya ang kombinasyon. Hindi dahil ninakaw niya ito, kundi dahil minsan niyang nakita si Cassian na binubuksan ito habang siya ay naglilinis ng mga libro. Noong panahong iyon, wala siyang pakialam sa yaman ng lalaki. Ngunit ngayon, ang mga numerong iyon ay tila mga susi sa kanyang sariling kalayaan o sa kanyang tuluyang pagkawasak. Naalala niya ang boses ni Tomas, punong-puno ng pagmamanipula at peking iyak. Dugo mo ako, Serena. Hahayaan mo bang mamatay ang ama mo sa kamay ng mga halimaw? Isang sandali lang ito. Kuhanin mo ang folder at ililigtas kita. Ang konsepto ng utang na loob ay tila isang mahigpit na kadena na pumipigil sa kanyang bawat hininga. Ngunit sa kabilang banda, naalala niya ang init ng kamay ni Cassian noong gabing may sakit ito. Naalala niya ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang tingin na unti-unti nang nawawalan ng puot. Paano niya magagawang saktan ang lalaking nagsisimula pa lamang magbukas ng puso sa kanya? Paano niya nanakawan ang taong siya mismong biktima ng kanyang pamilya? Nanginginig ang mga daliri ni Serena habang iniaangat niya ang kanyang kamay patungo sa keypad ng vault. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang pagtatraidor sa kanyang sariling kaluluwa. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng pagtanggi, ngunit ang takot sa banta ng kanyang ama ay kasing talas ng kutsilyo sa kanyang leeg. Gawin mo na, Serena. Para matapos na ito. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri sa unang numero, biglang nagliwanag ang buong silid. Ang biglaang pagbukas ng ilaw ay tila isang sampal ng katotohanan na nagpabulag sa kanya ng ilang sandali. Nakatayo si Cassian sa pintuan. Hindi siya nakasuot ng pang-alis. Suot niya ang kanyang pantulog. Ngunit ang kanyang mga mata ay gising na gising at kasing lamig ng yelo. Walang gulat sa kanyang mukha. Tanging isang malalim at masakit na pagkadismaya. Isang pindot na lang, Serena. Ang boses ni Cassian ay mababa ngunit umalingaw sa buong silid na tila kulog. Isang pindot na lang at mapapatunayan mo na tama ang hinala ko noong una, na isa kang Hayes, at ang mga Hayes ay ipinanganak na magnanakaw. Bumagsak ang mga kamay ni Serena sa kanyang gilid. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago. Sa halip, humarap siya kay Cassian. Ang kanyang mukha ay basang-basang ng luha at punong-puno ng pagkamuhi sa sarili. Hindi ko kaya, Cassian. Hikbi ni Serena. Ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala sa dilim. Mas gusto ko pang mabulok sa kulungan dahil sa mga maling bintang ng tatay ko kaysa nakawan ka muli. Patawarin mo ako. Hindi dahil pumasok ako rito, kundi dahil naging bahagi ako ng pamilyang sumira sa buhay mo. Napaatras si Cassian. Ang kanyang matigas na paninindigan ay tila nayanig sa katapatan ni Serena. Ngunit bago pa man siya makalapit sa dalaga, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng tunog ng kaguluhan mula sa labas. Ang tunog ng mga sapatos na tumatakbo sa damuhan at ang sigawan ng mga security guard ay umabot hanggang sa aklatan. Mabilis na lumapit si Cassian sa bintana at hinawi ang kurtina. Sa ilalim ng mga spotlight ng mansyon, nakita nila ang isang lalaking pilit na kumakawala sa hawak ng 2 gwardya. Si Tomas Hayes. Nahuli ang kanyang ama na nagtatangkang pumasok sa likod ng mansyon. Bitbit ang isang bag na puno ng mga kagamitan sa pagnanakaw.
Ang lalaking nagsabing mamamatay siya kapag hindi tinulungan ay naroroon buhay na buhay at handang gumawa ng krimen gamit ang sarili niyang mga kamay. Lumingon si Cassian kay Serena. Ang kanyang mga mata ay puno ng nag-aapoy na puot na hindi na para sa dalaga, kundi para sa taong nasa labas. Mukhang hindi na makakapaghintay ang tatay mo hanggang 2:00, Serena. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala ng plan B na maililigtas sa kanya. Hinawakan ni Cassian ang braso ni Serena, hindi para saktan, kundi para hilahin ito patungo sa katotohanang matagal na niyang pilit na iniiwasan. Ang bawat hakbang nila pababa ng hagdan ay tila isang paghahanda para sa huling pagtutuos na magbabago sa kanilang mga buhay habang buhay. Walang kwentang anak. Inutusan kitang buksan ang vault at kunin ang mga dokumento. Bakit hanggang ngayon ay nakatayo ka lang dyan at pinapanood akong kaladkarin ng mga lalaking ito? Traidor ka. Pinanood mo lang ba akong mahuli? Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tomas ay tila talsik ng asido na sumusugat sa huling hibla ng dignidad ni Serena. Sa gitna ng malawak na sala ng mansyon, sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng mga chandelier, naging malinaw ang lahat. Si Thomas Hayes ay nakagapos ang mga kamay sa likod, pawisan, madungis, at ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit at kasakiman. Wala ang bakas ng amang nagmamakaawa na ipinakita niya noon. Ang tanging naroroon ay isang desperadong kriminal na handang itapon ang sariling anak sa apoy para lamang makatakas. Nakatayo si Serena sa tabi ni Cassian. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang estatwa ng yelo. Ang bam sa kanyang puso ay mas mahapdi pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Tinitigan niya ang kanyang ama, ang lalaking ipinagluto niya, ipinaglaba, at ipinagpuyatan niya sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, ang maskara ng utang na loob na matagal nang nakagapos sa kanyang leeg ay tuluyan ng napunit. Iniwan siyang hubad sa katotohanan na siya ay hindi kailanman naging anak sa mga matang iyon, kundi isang kasangkapan lamang. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa labas na pumapasok sa bukasan ng pinto, kasing lamig ng realidad na humampas sa kanya. Sana ay hindi na lang kita binuhay. Mas mabuti pang namatay ka na lang kasama ng nanay mo, kaysa lumaki kang isang malaking pampabigat at traidor. Muling sigaw ni Tomas, at sa gitna ng kanyang pagpupumiklas, nagawa niyang makawala sa isang gwardya, sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkakataon. Dinaluhong ni Tomas ang kanyang anak. Isang malakas at malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Serena. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umaling-aungaw sa kabuuan ng marangyang bulwagan. Kasing sakit ng isang pinal na hatol. Napasubsob si Serena sa sahig. Ang kanyang buhok ay nagkalat sa marmol. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay mabilis na uminit. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang kawalan ng kahit katiting na pagsisisi sa mga mata ng kanyang ama. Sa halip na humagulhol, nanatiling nakadapa si Serena. Wala nang luhang lumabas. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang ikinuyom sa malamig na sahig. Natapos na ang lahat. Ang lahat ng pagtitimpi, ang lahat ng bulag na pagsunod, ay nabao na sa sandaling iyon. Bago pa man muling makalapit si Tomas, isang kamay na kasing tigas ng bakal ang humablot sa kanyang kwelyo at binuhat siya ng halos paitaas. Ang mga mata ni Cassian Russo ay hindi na lamang puno ng puot. Ito ay naglalagablab
sa isang uri ng protektibong galit na tila kayang sunugin ang sinumang humarang sa kanya. Huwag mong susubukan na hawakan muli ang asawa ko kung gusto mo pang makalabas ng buhay sa mansyong ito. Ang boses ni Cassian ay mababa, kasing panganib ng isang liyong handang pumatay. Tapos na ang paghahari-harian mo, Tomas. Ang bawat sentimo na ninakaw mo, ang bawat buhay na sinira mo, kasama na ang sa anak mo, ay paniningil ko sa iyo ngayon din. Binitawan ni Cassian si Tomas ng marahas, na tila ba isang maduming basahan na itinapon sa paanan ng mga gwardya. Lumingon si Cassian kay Serena, at sa unang pagkakataon, ang kanyang matitigas na mata ay lumambot. Lumuhod siya sa tapat ng dalaga at dahan-dahang inalalayan itong tumayo. Tumayo ka, Serena. Bulong ni Cassian. Ang kanyang tinig ay puno ng di inaasahang lambing. Huwag kang luluhod sa harap ng isang taong hindi kailanman karapat-dapat sa iyong mga luha. Mula ngayon, wala ka nang kailangang bayaran sa kanya. Malaya ka na. Tumingin si Serena sa mga mata ni Cassian at doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa sarili niyang tahanan, ang pagkilala sa kanyang halaga. Ngunit ang drama ay hindi pa tapos. Sa gitna ng kaguluhan, inilabas ni Cassian ang isang itim na folder mula sa kanyang likuran. Ang mismong folder na gustong makuha ni Tomas. Binuksan niya ito at nagsimulang basahin ang mga dokumentong magpapabagsak ng tuluyan sa imperyo ng mga Hayes. Isang dokumento ang kumuha sa atensyon ni Serena. Isang papel na may lagda ng kanyang ama na may petsang bago pa man mamatay ang ama ni Cassian. Ang kanyang puso ay muling bumagsak nang mabasa ang isang pangalan sa ibaba ng papel. Ang Plan B na binanggit ni Tomas noon ay hindi lamang tungkol sa pagnanakaw. Ito ay isang mas malalim at mas madilim na sabuatan na magdadala sa kanila sa isang katotohanang mas masakit pa sa pagkamatay ni Don Roberto. Ano nga ba ang tunay na papel ni Tomas Hayes sa gabing nawala ang ama ni Cassian? At paano tatanggapin ni Serena na ang kanyang sariling pagkatao ay binuo mula sa mga abo ng isang malagim na krimen? Tapos na ang pagtatago mo sa likod ng mga kasinungalingan, Tomas. Hindi mo lang ninakawan ang pamilya ko ng yaman. Ninakawan mo rin ako ng isang ama sa pamamagitan ng peking dokumentong ito na nagpapatunay na ikaw ang nag-utos na i-liquidate ang lahat ng ari-arian namin bago siya pumanaw. Ang boses ni Cassian ay kasing lamig ng hatol ng kamatayan habang iwinawagayway niya ang mga papel sa harap ng nangangatog na si Tomas. Sa gitna ng sala, ang bawat salita ay tila isang dambuhalang kanyon na sumasabog. Winawasak ang huling depensa ng pamilya Hayes. Ang katotohanan ay naroon na, nakasulat sa itim at puti, may lagda ng isang taong matagal nang wala at selyadong may dugo ng pagtatraidor. Sa labas ng mansyon, ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang sumilip sa bintana. Nagbibigay ng kakaibang anino sa mga pader na tila ba ang bahay mismo ay sumasaksi sa katapusan ng isang malagim na kabanata. Pumasok ang mga awtoridad. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol ay tila isang martsa ng katarungan. Bitawan niyo ako, Serena, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. Ang sigaw ni Tomas ay puno ng desperasyon habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Sa likuran niya, si Marga ay naghihisterya, pilit na kumakawala habang ang kanyang mamahaling damit ay nagsimulang mapunit sa gulo. Huwag niyo kaming pabayaan, Serena. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Nanatiling tahimik si Serena. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Nakatingin sa kawalan habang pinapanood ang kanyang pamilya na dahan-dahang nawawala sa labas ng pintuan.
Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na siyang nararamdamang awa. Ang tanging naroon ay isang napakalaking espasyo sa kanyang dibdib. Isang uri ng pagkamanhid na tila ba ang kanyang kaluluwa ay humiwalay na sa kanyang katawan. Nang tuluyang sumara ang pinto at nawala ang tunog ng mga sirena sa malayo, ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga katulong ay nagsialisan na rin upang magpahinga. Iniwan ang 2 taong tila mga estatwa sa ilalim ng malamig na liwanag. Naramdaman ni Serena ang paghina ng kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Wala na siyang pamilya. Wala na siyang tahanan. Wala na rin siyang silbi sa mundong ito. Dahil ang tanging papel na alam niyang gampanan, ang pagiging sakripisyo para sa iba, ay tuluyan nang natapos. Tapos na si Rina, bulong ni Cassian. Lumapit siya sa dalaga. Ang kanyang mga galaw ay wala na ang dating bilis at dahas. Tumingala si Serena. Ang kanyang mga mata ay tuyo ngunit puno ng pagsisisi. Patawarin niyo po ako, Sir Cassian. Patawarin niyo po ako sa lahat ng sakit na idinulot ng pamilya ko sa inyo. Ngayong wala na po sila, wala na rin po akong dahilan para manatili rito. Malaya na po kayong gawin ang gusto niyo sa akin. O itapon ako sa kalsada na parang basura. Isang hindi maipaliwanag na kirot ang gumuhit sa mukha ni Cassian. Sa halip na sumigaw, dahan-dahan siyang lumuhod sa tapat ni Serena. Inabot niya ang kamay ng dalaga at pilit itong pinatayo. Nang mapansin niyang nanginginig si Serena sa lamig at pagod, hindi na siya nag-atubiling buhatin ang dalaga sa kanyang mga bisig. Dinala ni Cassian si Serena sa kwarto nito, hindi sa madilim na silid na madalas nitong tulugan, kundi sa isang mas maayos at malambot na kama. Inihiga niya si Serena ng may matinding pag-iingat. Tila ba isa itong mamahaling kristal na baka mabasag sa isang maling galaw. Mali ako, Serena. Simula ni Cassian, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi habang kinukuha ang isang makapal na kumot. Nabulag ako ng puot sa tatay mo at idinamay kita sa galit na hindi mo naman dapat pasanin. Itinuring kita na parang isang gamit, isang bayad utang. Gayong ikaw ang kaisa-isang taong nagpakita sa akin ng totoong kalinga. Maingat na inayos ni Cassian ang kumot sa mga balikat ni Serena. Tila ba ang simpleng kilos na iyon ay isang paraan ng paghingi ng tawad sa lahat ng gabing iniwan niya itong mag-isa at takot. Ang pagdampi ng tela sa balat ni Serena ay tila isang mainit na yakap na nagpabagsak sa huling pader ng kanyang katatagan. Ang kontrata, ang kasal natin, wala na iyon. Pagpapatuloy ni Cassian, hindi makatingin ng diretso sa dalaga. Malaya ka na, Serena. Hindi mo na kailangang maging bilanggo sa bahay na ito. Ipinikit ni Serena ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na lamunin ng antok at ng pagod ng kanyang puso. Naramdaman niya ang isang mahinang halik ni Cassian sa kanyang noo. Isang halik na puno ng respeto at lihim na pangako. Ngunit pagsapit ng umaga, nang dahan-dahang pumasok ang sikat ng araw sa bintana, nagising si Cassian na may kakaibang pakiramdam. Mabilis siyang nagtungo sa kwarto ni Serena, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang bakanteng kama. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Ang bintana ay nakabukas at ang silid ay kasing lamig ng yelo. Sa ibabaw ng maliit na lamesa, nakapatong ang singsing sa kasal na ibinigay niya rito. At sa tabi nito ay ang kontrata ng kanilang kasal na punit-punit na sa gitna. Walang sulat, walang paalam. Ang tanging naiwan ay ang kislap ng ginto sa ilalim ng araw.
Tila isang paalala na ang isang ibong matagal na nakakulong. Kapag nabuksan ang hawla, ay hinding-hindi na muling lilingon pa sa kanyang piitan. Nasaan na si Serena? At hanggang saan ang kayang gawin ni Cassian upang bawiin ang nag-iisang liwanag na nagligtas sa kanyang madilim na mundo? Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng kapayapaan. Minsan, ito ay ang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Ang pag-alis ay hindi laging pagtakas. Madalas ito ay ang tanging paraan upang mahanap muli ang sarili na matagal nang nawala sa anino ng iba. Ang mga salitang ito ay tila nagsisilbing gabay ni Serena habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglubog ng araw sa malawak na palayan ng San Isidro. Malayo na siya sa malamig na marmol ng mansyon ni Cassian. Malayo sa matitinis na bulyaw ni Marga. At malayo sa mapanuring mga mata ng lipunang tumingin sa kanya bilang isang bayad utang. Dito, sa maliit na karinderya ni Aling Marta, si Serena ay hindi isang Hayes o isang Ruso. Siya ay si Serena lamang, ang masipag na tagaluto na laging may matamis na ngiti sa mga suki. Ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas ay humahalo sa sariwang hangin ng probinsya. Isang amoy na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kagaangan ng loob. Habang mabilis niyang hinihiwa ang mga sangkap para sa hapunan, naramdaman niya ang hapdi ng sibuyas sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya napaluha sa sakit o lungkot. Napangiti siya. Ang hapdi ay isang paalala na siya ay gising, na siya ay malaya, at ang bawat luhang pumapatak ay dahil sa sarili niyang pagsisikap, hindi dahil sa utos ng iba. Nahanap ni Serena ang kapayapaan sa mga simpleng gawain. Ang paghuhugas ng mga malalaking kaldero, ang paghahatid ng pagkain sa mga magsasaka, at ang pagtulog sa isang maliit na papag na may amoy ng banig at katol. Wala siyang mamahaling hiyas, ngunit ang bawat butil ng pawis niya ay tila mas makinang pa kaysa sa anumang diamante. Ang kanyang utang na loob ay hindi na sa kanyang pamilya, kundi sa kanyang sarili. Ang utang na loob na bigyan ang sarili ng pagkakataong mabuhay ng may dangal. Habang payapa ang mundo ni Serena, ang mansyon naman sa Maynila ay tila naging sentro ng isang malakas na bagyo. Si Cassian Russo, ang lalaking kilala sa kanyang talino at lamig ng ulo, ay kasalukuyang nagkakalat ng mga papeles sa kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim dahil sa puyat, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Nasaan na siya? Isang buwan na, bakit wala pa rin kayong balita? Ang boses ni Cassian ay umaling-aungaw sa buong silid, dahilan upang manginig ang kanyang mga private investigator. Hindi pwedeng naglaho siya na parang bula. Hanapin niyo siya kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Nang umalis ang mga tauhan, naupo si Cassian sa kanyang swivel chair at hinilot ang kanyang sentido. Ang malaking mansyon na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang malamig na sementeryo. Sa bawat sulok na kanyang tignan, nakikita niya ang anino ni Serena. Nakikita niya ito sa kusina na nagluluto ng lugaw, sa sala na tahimik na naglilinis, at sa aklatan na may dalang basang bimpo. Bakit ngayon lang niya naramdaman na ang bahay na ito ay walang buhay kung wala ang dalaga? Bakit ang bawat tagumpay niya sa negosyo ay tila walang lasa simula nang mawala? Ang tanging taong tumingin sa kanya hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking nagdurusa. Pumasok si Nana Rosa sa opisina, bitbit ang isang lumang sobre na nahanap niya habang nililinis ang ilalim ng kama sa dating silid ni Serena. Sir Cassian,
Baka makatulong po ito. Isang lumang sulat mula sa yumaong ina ni Serena. Nabanggit dito ang isang bayan sa probinsya na pinagmulan nila bago sila lumuwas ng Maynila. Mabilis na hinablot ni Cassian ang sulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang pangalan ng bayan. San Isidro. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagmula sa kanyang mga mata. Isang kislap na matagal nang nawala simula nang mamatay ang kanyang ama. Isang hapon, sa gitna ng biglaang pagbuhos ng malakas na ulan sa probinsya, abala si Serena sa pagsasara ng karinderya. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa bubong na yari sa yero ay tila isang musikang nagpapatulog sa paligid. Habang pilit niyang hinihila ang mabigat na wooden shutter ng tindahan, isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa tapat ng karinderya. Isang itim at mamahaling sasakyan ang nakaparada sa putikan. Tila isang malaking dayuhan sa gitna ng simpleng bayan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaki ang bumaba. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling polo. Nanigas si Serena sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak niyang pamunas ay nalaglag sa basang lupa. Sa gitna ng malabong paningin dahil sa ulan, nakita niya ang mga matang matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Ang titig na iyon ay hindi na puno ng galit, kundi puno ng isang matinding pangungulila at pagsusumamo. Hindi makagalaw si Serena. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humalo sa biglaang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang lalaking sumira sa kanyang mundo at ang lalaking nagligtas sa kanyang kaluluwa ay narito muli sa kanyang harapan. Huwag kang tumakbo, Serena. Pakiusap. Pagod na ang puso kong habulin ka sa bawat panaginip ko gabi-gabi. Hayaan mo namang dito sa harap mo ay matagpuan ko na ang katahimikang ikaw lang ang makakapagbigay. Ang boses ni Cassian ay basag. Humahalo sa ingay ng malakas na buhos ng ulan na humahampas sa bubong na yero. Nakatayo siya sa gitna ng putikan. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mamahaling polo ay basang-basa. Nawala ang lahat ng kinang ng pagiging isang bilyonaryo. Sa sandaling iyon, wala sa harap ni Serena ang haring malupit ng mansyon. Ang nakikita niya ay isang lalaking tila nawawala sa gitna ng bagyo, naghahanap ng masisilungan. Nanatiling nakatayo si Serena sa loob ng karinderya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng wooden shutter. Ang bawat patak ng ulan na tumatalsik sa kanyang balat ay tila mga paalala ng bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng mansyon. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago sa loob ng kusina at isara ang lahat ng pinto. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nabaon na sa semento. Bakit ka narito, Cassian? Higbi ni Serena, ang kanyang boses ay halos pumanaw na sa tindi ng emosyon. Iniwan ko na ang lahat. Ibinigay ko na sa iyo ang kalayaang hiningi mo. Wala na akong utang na loob sa iyo. Wala na akong kailangang bayaran. Bakit hindi mo pa ako hayaang mabuhay ng tahimik? Dahan-dahang lumapit si Cassian. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng pag-iingat. Tila natatakot na sa isang maling galaw ay tuluyan ng maglaho ang babaeng nasa harap niya. Huminto siya sa mismong tapat ng bukana ng karinderya. Sapat na para maramdaman ni Serena ang init ng kanyang hininga sa gitna ng malamig na ulan. Narito ako dahil narealize ko na ang kalayaang ibinigay ko sa iyo ay ang sarili kong bilangguan, Serena. Bulong ni Cassian. Wala akong pakialam sa yaman, sa kumpanya, o sa paghihiganti kung ang bawat gabi ko ay punong-puno ng
pagsisisi dahil hinayaan kitang umalis na luhaan. Ikaw ang tahanan ko, Serena. At ang isang tahanan ay hindi binibili. Ito ay pinaghihirapan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahang tinanggal ni Cassian ang kanyang suot na mamahaling relo. Isang simbolo ng kanyang katayuan at kapangyarihan. At inilapag ito sa basang mesa ng karinderya, sa tabi ng mga garapon ng asukal at kape. Isang simpleng kilos na nagsasabing iniiwan niya ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan para lamang maging karapat-dapat sa harap ng dalaga. Hindi na napigilan ni Serena ang kanyang sarili. Ang pader na pilit niyang itinayo sa loob ng isang buwan ay tuluyan ng gumuho sa tindi ng senseridad na nakikita niya sa mga mata ni Cassian. Humakbang siya palabas ng karinderya at pumasok sa ilalim ng ulan upang salubungin ang lalaki. Niyakap siya ni Cassian ng napakahigpit, isang yakap na puno ng paghingi ng tawad at pangako ng kaligtasan. Isinandal ni Serena ang kanyang ulo sa balikat ni Cassian. Hinahayaan ang sarili na lamunin ng pamilyar na bango nito na ngayon ay humahalo sa amoy ng ulan. Sa gitna ng bagyo, nahanap nila ang isang uri ng katahimikan na tanging dalawang pusong naghilom lamang ang makakaintindi. Inangat ni Cassian ang mukha ni Serena at maingat na pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. Simulan natin muli, Serena. Walang kontrata, walang utang, walang nakaraan. Ako lang at ikaw. Sa maliit na bayang ito o kahit saan mo man gustong pumunta, maghihintay ako hanggang sa maging handa kang pagkatiwalaan muli ang isang halimaw na natutong magmahal. Ngunit sa gitna ng kanilang emosyonal na pagtatagpo, ang liwanag ng isang sasakyan ng pulis ay muling sumilip sa dilim ng kalsada ng San Isidro. Ang tunog ng sirena sa malayo ay unti-unting lumalapit. Binabasag ang munting kapayapaang kani-kanina lang ay kanilang nahanap. Bumaba ang isang opisyal ng pulis mula sa sasakyan at mabilis na lumapit sa kanila. Ang mukha nito ay seryoso at may dalang balitang tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang nag-aapoy na damdamin. Sir Cassian Russo, Ma'am Serena Hayes, tanong ng pulis. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa istasyon. May nangyaring hindi inaasahan sa kulungan. Ang ama niyo, si Thomas Hayes, nagtangka siyang wakasan ang sarili niyang buhay kaninang hapon matapos mabigo ang kanyang huling apela. Kailangan niya kayo ngayon din. Ang kamay ni Serena na nakakapit sa polo ni Cassian ay biglang nanghina. Ang nakaraan na akala niya ay tuluyan na niyang tinalikuran ay muling humahatak sa kanya pabalik sa isang mundong puno ng dusa. Lumingon siya kay Cassian. At sa kanyang mga mata, nakita niya ang parehong takot at pag-alinlangan. Ang huling pagsubok sa kanilang pag-ibig ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula. Buhay pa ba siya o sadyang gumagawa na naman siya ng paraan para hilahin ako pabalik sa impyernong binuo niya? Ang tanong na ito ay tila isang malamig na bulong sa isipan ni Serena habang naglalakad siya sa mahaba at maputing pasilyo ng ospital. Ang amoy ng gamot at alkohol ay humahalo sa amoy ng ulan na dala pa rin ng kanyang damit. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng bawat ospital at klinika na pinuntahan nila noon tuwing nagkakasakit ang kanyang ama dahil sa labis na pag-inom at sugal. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na tiles ay tila isang mabigat na pintig ng puso. Bawat isa ay puno ng takot na baka sa huling pagkakataon ay muling manalo ang kadena ng utang na loob. Naramdaman ni Serena ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang nanginginig na palad. Si Cassian. Hindi ito bumitaw mula pa noong umalis sila sa San Isidro.
Ang presensya ng lalaki ay tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang bagyong darating. Ngunit kahit ang lakas ni Cassian ay tila hindi sapat upang pawiin ang bigat sa dibdib ni Serena nang makita niya ang kanyang madrastang si Marga na nakaupo sa labas ng ICU, umiiyak ng malakas na tila ba siya ang pinakakawawang biktima sa mundo. Serena, dumating ka rin. Salamat sa Diyos. Patakbong lumapit si Marga at pilit na niyakap si Serena. Ngunit agad ding bumitaw at nagsimulang manumbat. Tingnan mo ang ginawa mo sa tatay mo. Dahil sa pag-alis mo, nawalan siya ng pag-asa. Sinubukan niyang magpakamatay sa loob ng selda dahil akala niya ay tuluyan mo na siyang tinalikuran. Ikaw ang may kasalanan nito, Serena. Kung hindi ka naging matigas ang puso, hindi abot sa ganito ang lahat. Nanatiling tahimik si Serena. Tiningnan niya ang kanyang madrasta. Ang ayos nito ay madusing. Ang mga mata ay namumula. Ngunit naroon pa rin ang bakas ng panunumbat na tila ba ang buong mundo ay may utang sa kanya. Lumingon si Serena kay Cassian at nakita niya sa mga mata ng lalaki ang parehong babala. Huwag kang magpapadala muli sa kanilang laro. Pumasok si Serena sa loob ng silid kung nasaan si Tomas. Ang tunog ng mga makinang tumutulong sa paghinga ng kanyang ama ay tila isang ritual ng paghihirap. Nakita niya ang kanyang ama, payat, maputla, at may mga benda sa kanyang mga pulso. Ang huling sandata ng isang desperadong tao ay ang saktan ang sarili upang makuha ang awa ng iba. At alam ni Serena na ito na ang huling barahan ni Tomas. Dahan-dahang imulat ni Tomas ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Serena, nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Ang mga luhang matagal nang alam ni Serena na kasing peke ng mga pangako nito. Anak, patawarin mo ako. Pabulong na sabi ni Tomas. Ang boses ay paos at tila pumanaw na ang lahat ng lakas. Hindi ko kayang mabuhay kung alam kong galit ka sa akin. Ginawa ko lang naman ang lahat para sa ating pamilya. Para hindi tayo maghirap. Iligtas mo ako rito, Serena. Kausapin mo si Cassian. Sabihin mo iurong ang lahat ng demanda. Dugo mo ako, anak. Huwag mo akong hahayaang mamatay sa dilim. Sa loob ng maraming taon, ang mga salitang ito ay sapat na sana upang mapaluhod si Serena at gawin ang lahat para sa kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatayo siya sa tabi ng kama, ang nararamdaman niya ay hindi na awa, kundi isang malalim na pagkapagod. Nakita niya ang pagmamanipula sa bawat hikbi ni Tomas. Nakita niya na hanggang sa huling sandali, ang tanging iniisip ng kanyang ama ay ang sarili nitong kaligtasan, hindi ang sakit na idinulot nito sa kanya. Huminga ng malalim si Serena. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig at kasing tibay ng diamante. Napatawad na kita pa. Noon pa. Pinatawad kita sa bawat gabing nagugutom ako dahil natalo ka sa sugal. Pinatawad kita noong ibenta mo ako kay Cassian para sa sarili mong ginhawa. Pinatawad ko na rin ang sarili ko sa bawat pagkakataong inisip kong kasalanan ko kung bakit tayo naghihirap. Bahagyang nagliwanag ang mukha ni Tomas. Akala niya ay muling nanalo ang kanyang laro. Ngunit nagpatuloy si Serena. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang hahayaan ko pa kayong sirain ang buhay ko. Pamilya kita sa dugo, pero hindi na kita pamilya sa puso. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng kabataan ko, ang lahat ng pangarap ko. Wala na akong utang na loob na natitira. Ang buhay na mayroon ako ngayon ay akin na, at hindi ko na ito hahayaang makuha mo pa. Magpagaling ka pa.
Harapin mo ang katarungan ng matuwid. Iyon na lang ang tanging paraan para magkaroon ka ng kapayapaan. Tumalikod si Serena at dahan-dahang lumakad palabas ng silid. Narinig niya ang biglang pagbabago ng boses ni Tomas. Mula sa pagmamakaawa patungo sa pagmumura at pagsigaw ng mga masasakit na salita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salitang iyon ay tila mga tuyong dahon na lamang na tinatangay ng hangin. Hindi na ito nakakapasok sa kanyang puso. Paglabas niya ng pinto, sinalubong siya ni Cassian. Hinawakan ni Cassian ang kanyang mga balikat at tinitigan siya ng may matinding paghanga. Tapos na ba, Serena? Tapos na, Cassian. Sagot ni Serena at sa unang pagkakataon ang kanyang ngiti ay tunay at walang bahid ng takot. Malaya na ako. Lumabas sila ng ospital habang ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip mula sa mga ulap pagkatapos ng bagyo. Ang liwanag ay tumatama sa mukha ni Serena, nagbibigay ng bagong kislap sa kanyang mga mata. Sa gitna ng ingay ng lungsod, nararamdaman niya ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Ang katahimikan ng isang pusong sa wakas ay natutong mahalin ang sarili. Nagtungo sila sa isang maliit na parke sa tapat ng ospital. Naupo sila sa isang bangko, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro at ang mga taong masayang naglalakad. Kinuha ni Cassian ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang binuksan ito. Isang singsing na may simpleng disenyo ngunit napakakinang ang bumungad kay Serena. Serena, sa harap ng lahat ng sakit na pinagdaanan natin, gusto kong itanong muli, hindi bilang isang bilyonaryo na may kontrata, kundi bilang isang lalaking nahanap ang kanyang mundo sa iyo. Bulong ni Cassian. Will you marry me for real this time? A life where you are the queen, not the slave. Ang kislap ng singsing ay tila isang bituin na nagbibigay ng direksyon sa kanilang kinabukasan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Serena, isang pamilyar na pakiramdam ng pagkahilo ang biglang sumalakay sa kanya. Ang lahat ng paligid ay tila umikot. At ang huling narinig niya ay ang nag-aalalang boses ni Cassian bago ang lahat ay naging puti. Hindi ko akalaing ang puti ng mga pader ng ospital ay magmumulang liwanag ng pag-asa sa halip na anino ng kamatayan. Sa bawat pagbukas at pagsara ng aking mga mata, ang tanging hinahanap ko ay ang mukhang nagbigay sa akin ng dahilan upang muling huminga. Ang mga salitang ito ay tila awit sa isipan ni Serena habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang amoy ng antiseptic ay naroon pa rin, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila naglaho na. Ang unang bagay na naramdaman niya ay ang init ng isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya si Cassian. Hindi ang bilyonaryong laging plansado ang suot, kundi isang lalaking gusot ang polo. May malalim na itim sa ilalim ng mga mata at bakas ang labis na pag-aalala. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Bulong ni Cassian. Ang boses ay nangangatog sa tindi ng relief. Agad niyang hinalikan ang likod ng kamay ni Serena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. Huwag mo na uling gagawin sa akin iyon, Serena. Akala ko ay tuluyan ka na ring kukunin sa akin ng tadhana. Ngumiti ng mahina si Serena. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit may bakas na ng kislap. Masyado lang po yata akong napagod, Sir Cassian. Marahil ay hindi pa sanay ang katawan ko sa sobrang kagaangan ng loob. Huwag mo na akong tawaging Sir, pakiusap. Sabi ni Cassian habang inaalalayan ang dalaga
na maupo sa kama. Kinuha niya muli ang maliit na velvet box na nahulog kanina sa parke. Hindi pa ako nakakakuha ng ang sagot sa tanong ko kanina. Serena, sa harap ng lahat ng saksi dito sa silid na ito, maging ang mga pader na ito, will you marry me? No contracts, no debts. Just a life where we build a home together. Sa gitna ng katahimikan ng hospital room, ang bawat pintig ng puso ni Serena ay tila isang pagsang-ayon. Hindi na siya nag-atubili. Oo, Kasyan. Sasamahan kita sa pagbuo ng tahanang iyon. Ang pagsuot ng singsing sa daliri ni Serena ay tila isang pinal na pagtatapos sa kanyang kalbaryo. Ang kislap ng diamante ay nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na nakaraan. Isang matamis at punong-puno ng respetong halik sa noo ang ibinigay ni Kasyan. Isang pangako na hinding-hindi na niya hahayaang malagay sa panganib ang babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. Pagkalipas ng ilang araw, ang pagbabalik ni Serena sa mansyon ay tila isang pagpasok sa isang bagong mundo. Ang dating malamig at madilim na tahanan ay tila nagbago. Ang mga itim na kurtina ay pinalitan ni Kasyan ng mga kulay asul at puti na hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok at sumayaw sa mga pader. Ang bawat sulok ay may amoy na ng mga sariwang bulaklak at ang mga katulong ay sumalubong sa kanya ng may tunay ng ngiti at paggalang. Welcome home, Ma'am Serena. Ay, madam na po pala. Ang biro ni Nana Rosa na nagpatawa sa lahat. Nagtungo sila sa dining area. Sa halip na maupo si Kasyan sa dulo ng mahabang mesa na tila isang hari, ipinag-utos niya na ilipat ang kanilang mga upuan ng magkatabi. Nagluto si Serena ng sinigang na baboy, ang paboritong ulam ni Kasyan. Sa pagkakataong ito, hindi tinabig ni Kasyan ang pagkain. Maingat siyang kumuha ng sabaw at siya mismo ang nag-abot nito sa mangkok ni Serena. Kailangan mong kumain ng marami, Serena. Sabi ng doktor, masyadong mababa ang resistensya mo dahil sa stress at kulang sa nutrisyon. Paalala ni Kasyan habang pinagmamasdan ang bawat subo ng dalaga. Isang kakaibang kagaangan ang naramdaman ni Serena. Ang dating halimaw na kinatatakutan niya ay kasalukuyang nakikipag-agawan sa kanya sa kanin. Tumatawa sa mga kwento ni Nana Rosa at hinahawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ito ang golden moment na hindi niya akalaing mararanasan. Ang makitang ang isang taong puno ng puot ay natutong lumambot dahil sa pag-ibig. Ang dating trabahong bahay na tila isang pabigat ay naging isang hobby na ginagawa niya nang may kanta sa kanyang mga labi. Matapos ang hapunan, lumabas sila sa balkonahe upang pagmasdan ang mga bituin. Ang hangin ay sariwa at malamig. Ngunit ang init ng yakap ni Kasyan mula sa likuran ay sapat na upang pakalmahin ang anumang kaba ni Serena. Masaya ka ba, Serena? Bulong ni Kasyan sa kanyang tainga. Higit pa sa inaasahan ko, Kasyan. Sagot ni Serena habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang pamilyar na pakiramdam ng pagkahilo ang muling dumapo kay Serena. Napahawak siya ng mahigpit sa rehas ng balkonahe. Ang kanyang paningin ay tila nagkaroon ng mga munting bituin na sumasayaw. Napansin ni Kasyan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Serena, anong nangyayari? Nahihilo ka na naman ba? Ang boses ni Kasyan ay punong-puno ng biglaang takot. Dahan-dahang napaupo si Serena sa sementadong sahig. Ang kanyang mukha ay muling naging kasing puti ng papel. Hindi ko po alam. Tila umiikot na naman ang paligid.
Eksaktong sa sandaling iyon, umaling-awngaw ang tunog ng telepono ni Cassian mula sa loob ng silid. Isang tawag mula sa doktor na nagsagawa ng mga test kay Serena noong nasa ospital sila. Mabilis na sinagot ni Cassian ang tawag. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakikinig sa boses sa kabilang linya. "Doc, ano po ang resulta ng mga lab tests?" tanong ni Cassian. Tumahimik si Cassian ng ilang sandali habang nakikinig. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumaki at ang kanyang hawak sa telepono ay tila naging kasing tigas ng bato. Lumingon siya kay Serena na kasalukuyang nakatingin sa kanya ng may pagtataka at kaba. Ang balitang hatid ng doktor ay hindi lamang tungkol sa simpleng pagkapagod. Ito ay isang balitang tuluyang magpapabago sa kanilang itinatayong tahanan, isang katotohanang magbubukas ng bagong pinto ng ligaya o ng bagong pangamba sa kanilang hinaharap. "Serena." Ang bulong ni Cassian ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. "Kailangan nating bumalik sa ospital. Ngayon din." Ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay tila isang banal na musika na nagpapahayag ng katapusan ng lahat ng dusa at ang simula ng isang walang hanggang ligaya. Sa bawat hakbang ko sa maputing carpet, ramdam ko ang bigat ng bawat taon ng pagtitiis na unti-unting napapalitan ng kagaangan ng isang kaluluwang sa wakas ay nakahanap na ng kanyang langit. Ang katedral ay puno ng bango ng mga sariwang rosas at sampagita. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga stained glass na bintana, nagbibigay ng makulay na liwanag sa loob ng simbahan. Ito ang araw na akala ni Serena ay hinding-hindi darating sa kanyang buhay. Ang araw na siya ay lalakad sa altar, hindi bilang isang bayad utang, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng lubos na minamahal. Nakatayo si Serena sa bukana ng simbahan. Wala ang kanyang ama upang ihatid siya. Wala ang pamilyang dapat sana ay katuwang niya sa mahalagang sandaling ito. Ngunit nang dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, hindi siya nag-iisa. Lumapit si Nana Rosa sa kanya. Suot ang kanyang pinakamagandang barot saya at hinawakan ang kanyang kamay ng may matinding pagmamahal. Kasama rin niya ang ilang mga kaibigan mula sa San Isidro na dinala ni Cassian upang maging saksi sa kanyang tagumpay. "Handa ka na ba, Serena?" Mahinang tanong ni Nana Rosa. Ang mga mata nito ay nagniningning sa kagalakan. "Handang-handa na po, Nana." Sagot ni Serena. Ang kanyang ngiti ay tila sikat ng araw na nagbibigay ng init sa paligid. Habang dahan-dahan silang naglalakad, ang bawat yabag ni Serena ay tila isang paalam sa madilim niyang nakaraan. Sa dulo ng altar, nakatayo si Cassian. Suot nito ang isang kagalang-galang na barong Tagalog na gawa sa pinakamahal na tela. Ngunit ang mas nakakasilaw ay ang mga mata nito. Ang haring dating puno ng puot ay kasalukuyang lumuluha habang pinagmamasdan ang kanyang reyna. Ang bawat patak ng luha ni Cassian ay tila isang paghingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot niya noon at isang pangako na hinding-hindi na niya ito hahayaang maulit pa. Nang marating ni Serena ang tapat ni Cassian, kinuha ng lalaki ang kanyang kamay at hinalikan ito ng buong paggalang sa harap ng dambana. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay puno ng emosyon. Tila ang bawat taong naroroon ay nakikiramdam sa dakilang kapangyarihan ng pagpapatawad sa harap ng Diyos at ng mga taong ito. Simula ni Cassian nang dumating ang sandali ng kanilang vows. "Ipinapangako ko, Serena, na ikaw ang magiging huling babaeng iibigin ko. Binili ko ang iyong kalayaan sa pamamagitan ng pera.
Ngunit ikaw ang bumili sa aking kaluluwa sa pamamagitan ng iyong pagmamahal. Mula sa araw na ito, ang bawat kayamanan ko ay sa iyo, at ang bawat tibok ng puso ko ay para sa iyo lamang. Napahikbi si Serena sa tindi ng kilig at saya. Cassian, dumating ka sa buhay ko bilang isang bagyo na sumira sa lahat ng alam ko. Pero sa gitna ng pagkawasak na iyon, ikaw pala ang magpapatatag sa pundasyon ng aking pagkatao. Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi ako isang basura, kundi isang hiyas na karapat-dapat alagaan. Handa akong maging katuwang mo sa lahat ng bukas na darating. Nang magpalitan sila ng mga singsing, ang kislap ng ginto ay tila sumasalamin sa bagong umagang nagsisimula sa kanilang mga buhay. Ngunit bago pa man matapos ang seremonya, dahan-dahang lumapit si Serena sa tainga ni Cassian. Ang kanyang boses ay tila isang munting bulong na nagpatigil sa mundo para sa lalaki. Cassian, may isa pa akong regalong hindi mo inaasahan. Bulong ni Serena, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. Ang balitang hatid ng doktor noong isang araw. Hindi lang tayo dalawa ang magsisimula ng bagong buhay. Magiging 3 na tayo. May maliit na anghel na naghihintay sa atin. Nanigas si Cassian sa sobrang gulat at saya. Ang kanyang mga mata ay lumaki at muling napuno ng luha. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang haplusin ang tiyan ni Serena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pasasalamat. Ang lahat ng puot para sa nakaraan, ang lahat ng sakit para sa kanyang yumaong ama, ay tila tuluyan ng naglaho upang bigyang daan ang isang bagong henerasyon na binuo mula sa pag-ibig, hindi sa puot. Ipinapangako ko, Serena, magiging mas mabuti akong ama kaysa sa kinalakihan natin. Bulong ni Cassian habang isinasandal ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Ang masigabong palakpakan ng mga tao ay umaling-aungaw sa buong katedral habang naglalakad sila palabas. Magkahawak kamay at may ngiting abot hanggang langit. Ang sikat ng araw sa labas ay napakaliwanag. Tila ang langit mismo ay nakikigulo sa kanilang kagalakan. Wala na ang mga anino. Wala na ang mga kadena. Ang tanging natitira ay ang 2 pusong nahanap. Ang isa't isa sa gitna ng kawalan. At ang pag-asang ang tunay na pamilya ay hindi laging nagmumula sa dugo, kundi sa pagpili na magmahal ng walang hanggan. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na daloy ng malinis na tubig sa isang sapa. Ang mansyon ng mga Ruso, na dati ay simbolo ng takot at malamig na paghihiganti, ay tuluyan ng nabalot ng init ng tunay na tahanan. Wala na ang mga itim na kurtina at ang nakabibinging katahimikan. Sa halip, ang maririnig ngayon ay ang malakas at masayang halakhak ng isang batang lalaki na nagtatakbo sa malawak na hardin. Hinahabol ang isang makulay na saranggula sa ilalim ng asul na kalangitan. Roberto, huwag kang masyadong mabilis tumakbo, baka ka madapa. Ang malambing na sigaw ni Serena habang nakaupo siya sa isang gazebo. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan na muling nagdadalang tao. Ang kanyang mukha ay puno ng kagaangan. Ang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Tanging ang kislap ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga sa mundo. Lumapit si Cassian sa kanya. Bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Ang dating matigas na bilyonaryo ay naging isang mapagmahal na asawa at ama. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat para sa asawa. Naupo siya sa tabi ni Serena at dahan-dahang isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat.
Masyadong malikot si Bobby, parang ako noong bata pa. Nakangiting sabi ni Cassian. Pero buti na lang. Ang puso niya ay kasing lambot ng sayo, Serena. Sa kabilang dako, sa loob ng isang tahimik na silid sa bilangguan, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang maliit na papag. Si Thomas Hayes ay mukhang matandang-matanda na. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat paggalaw. Sa tabi niya ay may isang maliit na basket ng mga prutas at gamot na dumarating buwan-buwan ng walang palyos. Napatawad na ba ni Serena ang kanyang ama? Oo. Ipinapadala niya ang lahat ng pangangailangan ni Tomas upang masigurong hindi ito magugutom o magkakasakit sa loob. Ngunit ang pagpapatawad na iyon ay may kaakibat na hangganan. Hindi na kailanman bumisita si Serena. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay para sa kanyang sariling kapayapaan, upang hindi na siya maging bilanggo ng puot. Ngunit ang pagpapanatili ng distansya ay ang kanyang paraan upang protektahan ang bagong pamilyang kanyang binuo. Si Tomas ay nananatiling bahagi ng kanyang nakaraan. Isang sugat na humilom na, ngunit nag-iwan ng peklat na nagsisilbing aral. Si Marga naman ay napilitang magtrabaho bilang isang labandera sa isang malayo na probinsya matapos makuha ng gobyerno ang lahat ng nakaw na yaman ni Tomas. Doon niya natutunan ang tunay na halaga ng bawat sentimong pinaghihirapan. Isang katarungang matagal nang dapat niyang maranasan habang pinagmamasdan ni Serena ang kanyang asawa at anak. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang lumabas sa kanyang mga labi. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa utang na loob o sa dikta ng iba, kundi sa sarili niyang lakas na bumangon mula sa pagkakaapi. Ang aral na iiwan ng kwentong ito sa bawat pusong nakikinig ay simple. Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagmumula sa dugo. Minsan, ito ay ginagawa mula sa pagpili na manatili sa gitna ng bagyo. Sa pagpili na magpatawad ng hindi nalilimutan ang sariling halaga. At sa pagpili na ang pag-ibig ay dapat laging nagpapalaya, hindi nagkukulong. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging kadena na sasakal sa iyong karapatang lumigaya. Tiningnan ni Serena ang langit at muling napangiti. Ang bawat luhang pumatak noon ay tila naging hamog na nagbigay ng buhay sa mga rosas sa kanyang hardin ngayon. Ang kanyang kwento na nagsimula sa isang madilim na transaksyon ay nagtapos sa isang maliwanag at walang hanggang pasasalamat.